Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Ipikit mo muna ang iyong mga mata. Pakinggan mo ang dahan-dahang paghinga ng gabi, ang mahinang ihip ng hangin na dumadaan sa pagitan ng mga dahon. Ngayong gabi, dadalhin kita sa isang lugar na tahimik, luma, at puno ng mga kwento. Isang sementeryong natatakpan ng hamog tuwing dapit hapon. Dito mo makikilala si Elias, isang matandang lalaki na hindi natatakot sa dilim. Sapagkat sa bawat hakbang niya sa sementeryo, hindi siya naghahanap ng takot, kundi ng kapayapaan. Huminga ka ng malalim at hayaang dalhin ka ng kwentong ito sa gitna ng katahimikan ng mga alaala. Sa gilid ng Baryo San Mateo, may isang daang halos nakalimutan ng panahon. Makitid, maadamo, at palaging nababalutan ng puting hamog tuwing dapit hapon. Doon dumaraan si Elias, isang matandang lalaki na palaging may dalang maliit na lampara tuwing 5:00 ng hapon. Hindi siya nagmamadali. Sa bawat yapak ng kanyang lumang tsinelas, naririnig ang banayad na tunog ng damo na dumadampi sa lupa. Ang hangin ay malamig, amoy basa, at may halong samyo ng mga bulaklak na tila bagong pinitas. Sa kanyang kaliwang kamay ay may maliit na bungkus ng mga puting bulaklak, mga liryo, na siya mismo ang nagtanim sa kanyang bakuran. Sa kanang kamay naman, ang lampara na bagaman lumana, ay palaging may mahinang sindi tuwing lumalalim ang gabi. Tahimik lang si Elias. Minsan ay maririnig ang mahina niyang pag-ubo. Minsan ay mararamdaman ang bahagyang pagyuko niya na para bang nakikinig sa mga bulong ng hangin. Sa paligid, ang mga uwak ay unti-unting lumilipad pa uwi at ang mga ibon ay nagsisimula ng manahimik. Habang papalapit siya sa sementeryo, tumaan siya sa maliit na tulay na yari sa kahoy. Sa ilalim nito, ang munting sapa ay tila natutulog, walang agos. Tanging mga dahon ng akasya lang ang dahan-dahang lumulutang sa ibabaw. Sa malayo, makikita na ang bakal na tarangkahan ng sementeryo. Kalawangin na, ngunit matatag pa rin. Binuksan ni Elias ang gate. Tumunog ito ng mahinahon, parang lumang kantang marahan ang simula. Sa loob, sumalubong sa kanya ang amoy ng lupa, lumang kandila, at mga bulaklak na bahagyang nalalanta. "Magandang gabi po," mahina niyang sabi, habang tumingin sa mga puntod sa paligid. Ganito siya palagi. Bago siya maglakad sa loob, bumabati muna siya, parang dumadaan sa tahanan ng mga kakilala. Ang bawat puntod ay parang tahanan din ng mga alaala. Dumaan siya sa hanay ng mga puntod. Mabagal, sinisipat ang bawat pangalan. Ang ilan ay pamilyar, ang iba'y halos nabura na ng panahon. Tuwing may makikita siyang lapidang wala ng mga bulaklak, napapahinto siya sandali. Ibinababa niya ang ilang liryo, sabay ngiti. "Pasensya na kung bihira kayong madalaw," mahinang sabi niya. "Pero ngayon, may mga bulaklak kayo ulit." Pagkatapos noon, magpapatuloy siya sa paglakad. Ang lampara ay nagbibigay ng munting ilaw sa bawat yapak. At sa bawat hakbang, sumasabay ang banayad na paghinga ng hangin. Nang makarating siya sa dulo ng sementeryo, huminto siya sa isang bahagi na tila mas luma kaysa sa iba. Doon, may isang puntod na halos natatakpan na ng damo. Walang pangalan, walang lapida. Tanging piraso ng marmol lang na may bahagyang lamat. Umupo si Elias sa tabi nito. Inilapag niya ang mga liryo at sandaling tumitig sa mahinang liwanag ng lampara. "Magandang gabi ulit," bulong niya. "Na-miss kita." Hindi na siya nagsalita pagkatapos noon. Tahimik lang siya, nakamasid sa paligid. Ang mga kuliglig ay nagsimula ng umawit. Ang buwan ay unti-unting lumilitaw sa pagitan ng mga ulap.
At sa gitna ng lahat ng katahimikan, parang may maririnig siyang mahina, isang hangin na tila may ibinubulong o baka alaala lang ng nakaraan na muling dumadalaw sa kanyang puso. Hindi siya natakot. Sanay na siya sa ganitong gabi, gabi ng mga bulong, gabi ng mga alaala. Ngumiti siya ng bahagya at habang ang hamog ay bumabalot sa sementeryo, marahan niyang isinandal ang likod sa puno ng akasya. Tahimik, payapa, at sa pagitan ng katahimikan at hamog, parang narinig niya ang isang tinig na mahina, halos pabulong. Salamat sa pagbalik, Itay. Napapikit siya at muling ngumiti habang ang lampara sa tabi niya ay kumikislap na parang humihinga. Kinabukasan, muling bumalik si Elias sa lumang sementeryo. Maaga pa, halos hindi pa ganap sumisikat ang araw at ang hamog ay makapal pa ring bumabalot sa paligid. Ang lampara na dala niya kagabi ay nasa supot na ngayon. Mahina ngunit patuloy pa ring umiilaw. Habang binabaybay niya ang daan, dahan-dahang pumapasok sa kanyang pandinig ang mga tunog ng umaga. Huni ng mga ibon, pag-aspas ng dahon, at ang mahinang tunog ng kanyang paghinga. May dalang maliit na tabo ng tubig si Elias at isang piraso ng basahan. Pagdating niya sa sementeryo, binati niya ulit ang katahimikan. Magandang umaga po sa inyong lahat, sabi niya. Halos pabulong. Wala mang sumasagot. Parang alam niyang may mga nakikinig. Lumakad siya papunta sa dulo, kung saan naroon ang puntod na walang pangalan. Nilinis niya muna ang paligid. Tinanggal ang mga tuyong damo. Pinunasan ang marmol na halos natatakpan na ng lumot. Dahan-dahan, maingat, para bang ayaw niyang masaktan ng tahimik na lupa. Habang ginagawa iyon, napansin niyang may mga bakas ng maliit na yapak sa paligid. Hindi kanya, at tila bata ang gumawa. Napakunot ang kanyang noo, pero hindi niya ito ininda. Marahil ay mga batang naglalaro dito minsan, naisip niya. Umupo siya muli sa tabi ng puntod. Kinuha niya ang isang piraso ng liryo, inilagay sa ibabaw ng bato, at nagsimulang magsalita. Hindi sa lakas ng boses, kundi sa mahina, tila panaginip na tono. Alam mo, sabi niya, ang sementeryo noon, hindi ganito katahimik. Maraming nagdadala ng kandila. Maraming bata ang naglalaro habang nag-aayos ang matatanda ng puntod. Pero ngayon, bihira na. Parang pati mga tao, natutong kalimutan ang mga lugar na ganito. Huminga siya ng malalim, sabay ngiti. Ako na lang yata ang natirang mahilig bumisita. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero kapag nandito ako, parang may katahimikang hindi ko makuha sa kahit saan. Kinuha niya ang lampara at inilagay sa tabi ng puntod. Ang apoy nito ay maliit, nanghinginig sa hangin, ngunit matatag. Tila katulad ko, ano? Sabi ni Elias. Mahina pero hindi pa rin nawawala. Tahimik ang paligid. Ang mga ibon ay lumilipad na palayo at ang araw ay unti-unting tumatagos sa mga sanga ng punong akasya. Sa mga sinag ng liwanag, nagmistulang kumikintab ang hamog sa mga dahon, parang maliliit na bituin sa umaga. Habang nakatingin si Elias, bigla niyang naalala ang isang bagay. Ang mga panahong bata pa siya, madalas siyang dalhin ng kanyang asawa dito tuwing undas. Ang anak nila noon ay mahilig maglagay ng bulaklak sa mga puntod na walang pangalan. Kawawa naman sila, Papa, sabi ng bata noon. Walang bumibisita. Napangiti si Elias. Parang ikaw rin, anak. Mahina niyang bulong, mabait at maawain. Isinara niya ang kanyang mga mata sandali. Sa loob ng katahimikan, may tunog na dumarating. Mahinang yapak, mabagal, parang mga paang maliit na dumadaan sa damo. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Sa di kalayuan, sa ilalim ng punong akasya, may nakatayo.
Isang batang babae, 6 o 7 taong gulang marahil, nakasuot ng puting bestida, mahabang buhok at walang sapin sa paa. Tahimik lang siya, nakatingin kay Elias. Hindi siya natakot, ngumiti siya at mahinang kumaway. "Magandang umaga, iha. Kanina ka pa ba dyan?" Hindi sumagot ang bata. Tumitig lang ito sa kanya, saka itinuro ang puntod na walang pangalan. "Kaibigan mo ba siya?" tanong ni Elias. Tahimik pa rin ang bata, ngunit may kakaibang ngiti sa labi nito, parang ngiting puno ng pag-unawa. Pagkatapos ay bahagya itong yumuko, sabay lakad palayo, papunta sa likod ng mga puno. "Teka lang," sabi ni Elias, ngunit nang linggunin niya, wala na ito. Walang tunog ng yapak, walang kaluskos ng dahon. Para bang hindi talaga ito dumaan. Tahimik ulit ang paligid. Tanging hangin na lang ang maririnig, dumadampi sa mga bulaklak at sa lampara na patuloy pa ring nagliliwanag. Tumitig si Elias sa puntod, sabay bulong, "Baka nagkita lang ulit kayo." At sa sandaling iyon, parang narinig niyang may dumaan na mahinang tinig, halos kasabay ng hangin. "Salamat po, Lolo Elias." Napahinto siya. Hindi niya maalala kung kailan niya huling narinig ang boses na ganoon. Malambot, bata, at puno ng kabaitan. Ngunit ngayon, tahimik na ulit ang lahat. Kinuha niya ang lampara, hinawakan ng mahigpit at ngumiti. "Siguro, may dahilan kung bakit ako nandito." At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, muling bumalik si Elias sa sementeryo. Hindi na niya alam kung bakit, pero may kung anong humihila sa kanya pabalik. Isang pakiramdam na parang may kailangang tapusin, o marahil may gustong muling makausap ang kanyang puso. Bitbit niya ang lampara, bagong palit ang langis, at ilang bulaklak na galing sa bakuran. Sa daan, naririnig pa rin niya ang huni ng mga kuliglig kahit umaga pa lang. Ang hangin ay malamig at mabango, dala ng mga punong akasya na tila nagbubulong-bulungan sa bawat pag-ihip. Pagdating niya sa sementeryo, pinati niya ulit ang katahimikan. "Magandang umaga po," sabi niya, mahinang tinig, para bang ayaw niyang gambalain ang mga natutulog. Lumapit siya muli sa puntod na walang pangalan. Ngayon, mas malinis na ito. Maingat niyang inilagay ang mga bagong bulaklak, sabay upo sa tabi. "Hindi pa rin kita kilala," wika niya. "Pero pakiramdam ko, matagal na kitang kakilala." Habang nakatingin siya sa lupa, biglang umihip ang hangin. Malamig, ngunit may halong lambing. Kasabay nito, narinig niya ang tunog ng maliliit na yapak sa damuhan. Pag-angat ng kanyang paningin, naroon na naman ang batang nakaputi. Ngayon, mas malinaw na niya itong nakikita. Mahabang buhok, maputing bestida na bahagyang marumi sa laylayan, at mga paa na may bahagyang putik. Pero ang mukha nito, payapa, parang hindi nararamdaman ang bigat ng lupa o ng mundo. Ngumiti si Elias. "Ikaw ulit. Akala ko hindi na kita makikita." Tahimik pa rin ang bata. Ngayon ay nakatayo siya sa tapat ng puntod, nakatingin sa mga bulaklak. "Alam mo ba kung sino ang nakalibing dito?" tanong ni Elias. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, marahan niyang itinuro ang puntod, saka tiningnan si Elias sa mga mata. May kakaibang pakiramdam na dumaloy sa dibdib ng matanda. Parang may mainit na dumampi sa kanyang puso. At sa isang iglap, nakaramdam siya ng matinding lungkot na hindi niya maipaliwanag. Lumapit siya ng kaunti. "Mag-isa ka lang ba rito?" tanong niya. "Nasaan ang mga magulang mo?" Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti lang ang bata. Isang ngiti,
na parang may gustong iparating. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit sa kanya, umupo sa tabi niya at tumingin din sa lampara. Tahimik silang dalawa, tanging ihip ng hangin at huni ng mga kuliglig ang maririnig. Ilang sandali pa, marahan nagsalita si Elias. Alam mo, dati may anak akong mahilig sa puti. Lagi niyang sinasabi sa nanay niya na gusto raw niyang maging liwanag sa dilim. Nakakatawa, no? Ngumiti siya sa sarili, pero sa ilalim ng ngiti ay may bakas ng lungkot. Pero maaga siyang kinuha. Bata pa lang siya. Sakitin. Hindi ko nga alam kung nakatagal ako noon kung wala ang asawa ko. Simula noon, palagi akong bumibisita rito. Sabi ko sa sarili ko, baka sakaling maramdaman ko ulit ang presensya niya. Tahimik ang bata. Tumingin ito sa kanya. Saka mahinang nagsalita. Halos pabulong. Hindi po kayo nag-iisa. Nagulat si Elias. Una, dahil iyon ang unang beses na narinig niyang nagsalita ang bata. At pangalawa, dahil pamilyar ang boses nito. Malambot, mabagal. Gaya ng isang tinig na matagal mo nang naririnig sa panaginip. Anong ibig mong sabihin, Iha? Tanong niya. Halos hindi makatingin. Ngunit ang bata ay tumayo. Tinignan siyang muli at ngumiti. Salamat po, Lolo Elias, mahinang sabi nito. Napasinghap si Elias. Hindi pa niya ipinapakilala ang sarili niya. Sandali, sabi niya sabay tayo. Ngunit sa sandaling iglap na iyon, naglaho ang bata. Walang yapak, walang kaluskos. Tanging dahon ng akasya lamang ang nahulog sa lupa. Marahang dumapo sa ibabaw ng puntod. Tahimik na muli ang paligid. Tiningnan ni Elias ang lampara. Patuloy pa rin itong nagliliwanag, ngunit parang mas maliwanag ngayon. Hinaplos niya ang marmol ng puntod. Salamat din, mahina niyang sabi. At sa ilalim ng mga punong akasya, sa pagitan ng liwanag at hamog, ramdam niyang hindi siya nag-iisa. May kung anong presensyang dumarampi sa hangin, hindi nakakatakot, hindi malamig, kundi payapa at puno ng pagmamahal na hindi kailanman nawala. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Elias sa sementeryo. Ang araw noon ay banayad at ang langit ay may manipis na ulap na tila kurtinang sumasala sa liwanag. Ang hangin ay malamig pa rin at sa bawat pag-ihip nito ay kumakaluskos ang mga dahon ng akasya. Parang mahihinang buntong hininga ng mga kaluluwang matagal nang natutulog. Bitbit niya ang lampara, bagong linis at may sariwang langis. Sa kanyang kabilang kamay ay ang isang maliit na basket ng bulaklak. Tahimik siyang naglakad, gaya ng dati, ngunit may kakaibang katahimikan sa kanyang dibdib. Hindi takot, hindi kaba, kundi pakiramdam ng paglapit sa isang bagay na matagal na niyang gustong maunawaan. Pagdating niya sa puntod na walang pangalan, agad niyang napansin ang mga bulaklak na iniwan niya noong nakaraan. Bagaman tuyot na ang ilan, nakatayo pa rin ito. Parang ayaw sumuko sa paglipas ng mga araw. Maingat niyang tinanggal ang mga luma, pinalitan ng mga bago, saka umupo sa tabi ng puntod. Hindi kita nakita nitong mga nakaraang araw, mahinang sabi ni Elias. Pero alam kong narito ka pa rin. Huminga siya ng malalim at habang nakatingin sa lupa, may mga alaala ang dahan-dahang bumalik sa kanyang isipan. Mga larawan ng nakaraan na matagal na niyang itinago sa likod ng mga taon. Naalala niya ang maliit nilang bahay sa baryo, ang mga umagang amoy kape at tinapay, at ang mga hapon na puno ng tawanan ng kanyang asawa't anak. Ang batang iyon, maaliwalas, palangiti, mahilig sa ulan at putihing bestida. Madalas itong tumakbo sa labas kahit basa ang lupa. Papa, tingnan mo, parang mga bituin ang mga patak ng ulan, sabi nito noon habang umiikot sa bakuran.
Ngumiti si Elias, ngunit sa kanyang mga mata ay unti-unting sumingit ang luha. Sakitin siya, pulong niya sa puntod. Mahina ang baga. Madalas naming dalhin sa bayan para magpagamot. Pero laging sinasabi ng doktor, mahina raw talaga ang katawan. Noong isang gabi, may lagnat siya at sabi ko, "Anak, gagaling ka rin." Pero hindi na siya nagising kinaumagahan. Sandaling tumigil ang kanyang tinig. Ang hangin ay humina at ang paligid ay tila nakinig. Hindi ko man lang naipagawa ng maayos ang lapida. Patuloy ni Elias. Halos pabulong. Wala kaming pera noon, kaya piraso lang ng lumang marmol ang ginamit ko. Sabi ko, balang araw babalikan ko at ipapalagay ko ang pangalan niya. Pero dumating ang mga taon at hindi ko na nagawa. Akala ko, nalimot ko na. Pero hindi pala. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. At bago ito bumagsak sa lupa, tumampi sa kanya ang isang banayad na simoy ng hangin. Malamig, ngunit may kakaibang init. Parang yakap. Dahan-dahan siyang tumingala. Sa itaas, sa pagitan ng mga sanga ng akasya, may liwanag na dumadaloy mula sa araw. Tila sinasala ng hamog. Sa liwanag na iyon, para bang may aninong dumaan. Hugis ng isang batang babae. Nakaputing bestida. Nakangiti. Lira. Mahinang bulong ni Elias habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ang pangalan ay dahan-dahang lumabas sa kanyang labi at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, muling binigkas niya ito. Lira, anak ko. Ikaw ba yun? Hindi na niya alam kung imahinasyon lang o totoo. Pero sa kanyang pandinig ay sumabay ang mahinang tinig ng bata. Hindi po ako nawala, itay. Nandito lang po ako. Napaluhod si Elias at mahigpit na niyakap ang lampara. Pasensya ka na, anak, sabi niya. Habang nanginginig ang tinig, ang tagal kong hindi bumalik. Akala ko, lumipas ka na rin kasama ng mga taon. Pero ikaw pala ang hinihintay kong maramdaman ulit. Tahimik lang ang paligid, pero tila ang buong sementeryo ay humihinga sa magaan na ritmo. Ang mga dahon ay dahan-dahang nalalaglag at ang hangin ay tila umiikot sa kanilang dalawa, si Elias at ang puntod ng anak. Hindi na kita hahanapin sa panaginip, wika ni Elias. Marahang pinunasan ang kanyang mga mata. Dito ka lang pala. Dito lang kita dapat kausapin. Ngumiti siya, pagod ngunit magaan. At sa sandaling iyon, muling nagliwanag ang lampara. Mas maliwanag kaysa dati. Para bang tinanggap nito ang liwanag na galing sa isang lugar na mas payapa. Salamat anak, sabi ni Elias. Ngayong alam ko na, hindi ko na kailangang umiyak. Kasi kasama pa rin kita. At sa ilalim ng punong akasya, habang ang hangin ay patuloy na dumadaloy, muling bumalik ang mga huni ng mga kuliglig. Tahimik, marahan, at puno ng kapayapaan. Muli niyang pinisil ang hawak na lampara, ang nag-iisang liwanag sa gitna ng makapal na dilim. Ang apoy nito ay marahang kumikislap, tila nag-aalangan kung mananatili o tuluyang mamamatay sa malamig na hangin ng gabi. Sa bawat pag-ihip ng simoy, kumikibot ang apoy, gumagalaw ang mga anino ng mga puno at krus, parang mga nilalang na buhay na nagmamasid sa kanya. Tahimik ang paligid. Wala siyang marinig kundi ang marahang pag-ugong ng hangin na dumadaan sa pagitan ng mga puntod. Ngunit sa katahimikan na iyon, ramdam niyang may presensyang nakamasid. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila hindi siya natatakot. Parang may pumipigil sa takot niya, isang pakiramdam ng pag-unawa at habag. Lumapit siya sa puntod ng batang nakaputi, ang puntod na walang pangalan. Dahan-dahan niyang inilapag sa tabi nito ang lampara. Sa ilalim ng malambot na liwanag, napansin niya ang maliit na laruan na
na bahagyang nakalubog sa lupa. Isang laruang kahoy na kotse. Pinulot niya ito. Ang pintura ay kupas na, ngunit may pangalan na nakaukit sa ilalim. Mateo. Biglang humangin ng malakas. Napahawak siya sa lampara upang hindi ito mamatay. Sumabay ang pagkaluskos ng mga dahon at sa pagtingin niya sa paligid, tila nag-iba ang lahat. Parang bumalik ang sementeryo sa dati nitong anyo noong bago pa ito naluma. Ang mga puntod ay bago, ang mga bulaklak ay sariwa, at sa di kalayuan ay may batang tumatakbo. Hawak ang parehong laruang kotse. Siya iyon, ang batang nakaputi. Mateo, mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung bakit lumabas sa bibig niya ang pangalang iyon. Lumingon ang bata, ngumiti, at kumaway sa kanya. Salamat po, sabi nito. Bago dahan-dahang lumapit, ang tinig ay parang hangin, banayad, mahina, at malamig. Matagal ko nang gustong may makaalala. Hindi makapagsalita si Elias. Ramdam niya ang init ng kanyang luha na dumaloy sa pisngi. Kahit malamig ang paligid, hindi niya alam kung saan nanggagaling ang lungkot na iyon. Pero parang naintindihan niya kung bakit siya dinala ng mga paa niya rito. Hindi mo ako kilala, sabi ng bata. Pero dati, may nangakong babalik dito. Hindi siya nakabalik. Hanggang ngayon, napayuko si Elias. Sa isip niya, naalala niya ang kwento ng kanyang lolo. Isang bata raw na namatay noon sa sakit, anak ng kanyang kaibigan, at nakalibing sa lumang sementeryo na iyon. Noon daw, ipinangako ng kanyang lolo na dadalawin ito kada taon, ngunit tumigil ng tuluyang magkasakit. Mateo, bulong niyang muli, at sa unang pagkakataon, napangiti siya habang bumabalot sa kanya ang malamig na hangin. Pasensya ka na. Baka ako na ang pinadala niya. Ngumiti ang bata at marahang humakbang pabalik. Hindi ko na kailangang maghintay. Nang tuluyang sumara ang hangin, napansin ni Elias na wala na ang bata. Wala ring bakas ng laruan sa kanyang kamay. Tanging lampara na lamang ang naiwan. At ang liwanag nito ay kumikintab sa puntod na ngayon ay may malinaw ng pangalan. Mateo R. Tahimik siyang lumuhod at ipinikit ang mga mata. Ang hangin ay tila humina. Ang liwanag ng lampara ay mas naging malinaw. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Ang uri ng katahimikan na parang niyayakap ka ng mundo. Nang umalis siya sa sementeryo, hindi na gaanong malamig. Ang mga puno ay tila kumakaway sa kanya. At sa malayo, sa pagitan ng hamog at dilim, nakita niyang kumikislap pa rin ang maliit na apoy ng lampara. Tila tanda na may kaluluwang sa wakas ay nakahanap ng pahinga. Tahimik na ang lahat. Ang mga lampara ay patay na at ang buwan ay nagtatago sa likod ng ulap. Ngunit sa lumang sementeryo, may iisang ilaw pa rin kumikislap. Lamparang iniwan ni Elias bilang paalala na kahit sa dulo ng lahat, may liwanag pa ring nananatili. Kung minsan, ang katahimikan ay hindi tanda ng pagkawala, kundi ng pagtanggap. At sa bawat hanging dumaraan, naroon ang mga kwento ng mga nagmamahal. Hindi natatapos, kahit tahimik na silang natutulog. Ngayon, isara mo na ang iyong mga mata. Hayaang yakapin ka ng gabi at ng mga alaala ng pag-ibig na walang hanggan. Magandang gabi.